Yes, Doc. Okay, let's begin. Yan. Katulad po ng binanggit ni Brother Ian, babae ang pag-uusapan from womb to tomb. Okay, Pagmula pagkabuntis hanggang bago, okay, mamaalam. Pero sa ngayon, syempre, magmula pagkabata na lang hanggang pagkalola. Yun. Yes. So, wala ho kaming palulusutin ni Brother Ian. Lahat ho yan, dadaanan po namin para po sa inyo. Okay? So, game pare. May mga stages pala yan, brother. Initially, when I did the research, kasi yung nag-aaral ako, sabi ko, ang babae talaga may mga stages to. Yun ang ipapakita natin sa kanila, yung mga stages po. Okay, game. Okay, so again, when you talk about the female life stages by Harbin Clinic, okay, women's life stages are based on the reproductive cycle. Let me repeat, my dear ladies. Reproductive cycle ang pinag-uusapan. So, Doc, medyo lalagpasan na natin yung mga bata, lalagpasan na natin yung mga bagong panganak, yung mga toddler, yung mga preschool, lalagpasan natin, saka yung initial stage ng grade school, okay? Doc, kailan magsimula to? Pag nagkaregla na babae. At matatapos to, pag natapos na yung regla nila. Okay, so doctor lang, linawin nga natin. Menstruation will rely on what? Pag ikaw nagme-menstruate, ibig sabihin, pwede ka nang mabuntis. Yeah. Doc, kasi pag nagme-menstruation ka, sabihin, naglalabas ka na ng egg cell. Yun ho yun. Kasi wala kang menstruation kung wala kang egg cell na ilalabas. Tandaan niyo po mabuti yan. At matapos po ito, pag wala nang egg cell na lalabas. Maliwanag po tayo doon. Okay, so ngayon parang Ian, banggitin na natin. At ako po tutulungan ni Brother Ian para po magandang usapin natin. Okay? So, handa na kayong lahat? Okay. So, let's begin. Simulan natin sa salitang the body at puberty. Okay? Ano po ba yung, para interactive tayo. Yes, Doc. I-type nila. Puberty. Para alam natin talaga nakafocus po sila. Invite nyo na mga friends nyo. Invite nyo na mga kaibigan nyo. I-share nyo na po ito sa mga page nyo, saka sa Facebook account nyo, para makita po nila yung kagandahan po ng ating topic ngayon. Okay? Yes, so, Doc. lahat po tayo, i-type nyo po puberty. Brother Ian, paki-explain naman sa kanila. Enlighten them about puberty, pare Koy. Ito, Doc. Puberty. Mark by the first menstrual period. Yan, unang period, Doc. The entire developmental sequence leading to sexual and reproductive maturity. Yan, ito, Doc. Accelerated growth, breast development, pubic and axillary hair growth, and the body odor that results from the activation of apocrine glands in those areas. Yun. Sabi nga po when you talk about the apocrine glands, pare Koy, para alam na alam po na ating mga kapatid. Okay, yan po yung mga sweat glands. Doon sa mga parte ng babae na binanggit ni Brother Ian, pubic, kung nasaan po yung vagina ninyo, okay? Okay, and when you talk about the axillary, okay, yung kilikili, okay, or the armpit. And nagkakaroon na rin po ng mga buhok sa kilikili saka sa pubic area, di ba, no? At dyan na rin nagsisimula yung putok. Yun na, putok. Tandaan niyo po, my dear ladies, okay, pag kayo po nagsimula na po sa puberty at nagregla-regla na, asahan nyo, nagsisimula rin po yung mga putok. And sometimes you need to apply deodorants. Now, alam mo, Brother Ian, napakaswerte nung ibang kababaihan, mangilan-ngilan lang to na walang putok. No, bilib ako dun, pare. Talagang yung mga pinagpala yun Kasi karamihan po talaga. Okay, karamihan po. Magkakaroon ng body odor. That's why there's a need for you to apply yung mga deodorants po. Maliwanag, So, yun. Yun ang unang stage. Puberty. And let me repeat, nakakatakot mang sabihin, pero kaya nga po kailangan sabihin namin para maingatan nyo pa yung mga anak nyo. Kasi pwede na silang mga anak niyan, pare. Yes, Doc. Tama. Pare, let me share this to each and everyone. Ito po yung aking experience as a doctor. Ako po nakiklinik pa sa isang lugar dyan po sa bandang norte ng Metro Manila. Okay po. Meron ako naging pasyente, 18 years old, pare. Bata, Doc? 18, Brad. Wow. Okay? At pare ko, 3 na yung anak niya. Wow! Bata, Doc? 18, 3. 3 na! Pare!
Okay? Tapos, tatlo yung anak niya, 13, 15, 17 years old siya ng anak Wow! siya. Wow! So, Wow! say, 12 anyos pa lang siya, nabuntis na siya, pare. Wow! Wow! Okay? Ang ganda nung babae, Brad. Napakaganda. Ang puti. Pare, kasama niya yung asawa niya. Tanungin mo ko, Brad. Tanungin mo ko, parang yan. Ang tanong mo lagi, guwapo ba? Tanungin mo ko, pare. Tanungin mo ko. Gwapo, Doc, gwapo. Mabait talaga, paring lalaki. Napakabait, Brad. Napakabait talaga. So, pare, ramdam na ramdam yung kabaitan. Tanungin mo ito, pare. Guwapo ba? Tanungin mo, pare. Gwapo, Doc, gwapo. Maalalahanin, Brad. Talagang maalalahanin yung lalaki, pare ko. No? Talagang maalalahanin. Pare, ang Grabe, Doc, difference, no? 18, ang tatlo. difference ng age nila, 7. 7 years. Kaya nga tinanong ko siya, pare ko, ibang klase helmet mo, sabi, nilagay mo. Sabi niya, Dok, kaya nga binuntis ko na kagad. Yun! Pero pare, pinapatawa ko lang sila pero nangyari po talaga yon. Okay? Ako mismo nabigla eh. Kaya nga, at this age, bantayan ng mga anak. Let them be reminded. Okay? Ang sex, wag muna sanang pumasok sa isipan. Kasi pwede silang mabuntis. Yes, Doc. Okay? Pwede na silang mabuntis niyan. So again, wag po muna, naku mga bata po, parang awa niyo na po. Okay? Okay, kasi ako, ang anak ko talagang inaano ko sila, tinuturuan ko silang mabuti about the values na dapat meron ng isang babae. Okay po? Now, game. Eto, fertility and family planning. Yan na. Pare, ano ba yung fertility and family planning na yan? Sa'yo, pakibanggit nga, pare ko. Yan, ito, number 1, Doc, able to conceive. Pwede nang mabuntis. Pwede nang mabuntis, Doc. Oo, okay then. Ito, Doc, birth control options from natural family planning and over-the-counter birth control products to intrauterine, implantable, or prescription contraceptives. Ang dami ho niyan. Okay, ang dami po talaga. Tandaan niyo po, ang Pilipinas po, more than 100 million na po tayo. Ang bilis natin mag-reproduce. Ingat po. Okay, hindi na po uso yung maramihan. Kami, pare, yung mga parents ko medyo pigil sa sa paggawa ng mga anak, pare, yung mga parents ko. Oh, 7 lang kami, pare, kaya pigil na pigil talaga, Brad. So, kami, Doc, tanongin mo, okay lang kami. Lang kayo, pare ko. 12 kami, Doc. Pare, mas pihigan pala yung magulang mo, Brad, no? Mas pihigan pala yung mga parents mo. Palagay ko bawag yung magulang mo, pare. No? Doc, walang nahihilig, Doc, eh. Pihigan, Brad. Yung po kasi yung uso noon, paramihan. Okay, kahit yun sa father ko, 4 lang sila eh. Kaya sa mami ko, ilan ba sila? It's either 9 or 10 sila magkakapatid. Wow, ang dami po. So, ganun po talaga yung mga nauso dati, no? Pero again, please po, one or 2 kids, todo na siguro makatatlo ka. Tama na po yun. Oo. Nowadays, okay, Doc, no? Dapat yun average. Yung hirap ng buhay ngayon talagang iba po. You consult your doctors, okay? And we will be giving you advices. Madami po yan. May read the method, okay? Meron po talagang withdrawal. Yung withdrawal, pare, depende sa ano mo yun, sa self-control mo talaga, kung kaya mong i-withdraw. Okay? Pag mag-ejaculate ka na. Remember, my words are sa iba po hindi maganda pakinggan, pero from a medical standpoint of view, hindi po, wala pong malis yung pag-uusapan natin kasi nga po, ang concern natin medyo maiwasan po yung early pregnancy. Maliwanag po tayo. And of course, for us to be able to control the number of kids na magkakaroon po tayo. Okay? So just go to your OB-GYN and they will guide you properly about this matter. Okay? So ano pa po? So buntisan yan Yan buntis na, Brad. Buntis na, Doc. Sige, pare. Banggitin mo na, buntis na Okay? Ito, Doc, pregnancy obstetrics is the medical specialty that provides care to women during pregnancy, childbirth, and after childbirth or postpartum. Good. Yan. Number 2, Doc, is there to guide and counsel you throughout the 9-month journey and after. But here in the Philippines, we usually regard them as OB-GYN, obstetrics and gynecologists. Okay, obstetrics and gynecology. Okay. Wow. So yung gynecologist, sila naman po yung mamamahala. They will be the ones responsible sa mga sakit ng babae. Okay, sakit sa reproductive organ, especially ng babae. Yun yung kanilang specialty. Pero sa ating bansa, pinagsama na yon. OB-GYN, obstetrics and gynecologist. Okay? Mm. Now, Doc,
Again, postpartum after birth yun Okay, Yes, Doc. nakapanganak ka na. Tapos, pag sinabing pagbubuntis, magkaiba po yung bilangan namin sa medisina sa kabilangan ng mga layperson. Kasi sa layperson, 9-month journey. Sa amin, 10 months pregnancy. Wow, 10 Why? months. Kasi sa layperson, ang sinusunod nyo po is the so-called solar months. Sa amin sa medisina, ang sinusunod namin, lunar months. Anong difference? Ang solar months po, 30 days. Ang lunar months, 28 days per month. 28, wow. Pero of course, syempre, for the layperson's point of view, sundin natin yung 9-month. Okay? 9-month pregnancy. Now, let's continue with this. Ano pa po? Yun na. Umabot na tayo sa menopause. Menopause. Ano ba yung menopause, pare ko? Pakibanggit naman sa kanila. Ito, Doc, the ovaries stop producing estrogen and regular periods stop. Menopause is not a medical problem. Yan, di siya medical problem. It is a natural biological process. And it's bound to happen. Walang makakalusot dito. No one can escape the menopausal period. Darating at darating po talaga yung punto na hindi ka na maglalabas ng egg cell. Tapos na ang usapan, hindi ka na re-reglahin, ibig sabihin. Tama, okay? Now, meron pang stages na binabanggit. By Women's Health Research. Yung mga binabanggit po namin ni Brother Ian, ito po nag-grab ko rin po ito sa internet. Para nga po pag kami po nagsabi po ng mga bagay-bagay, medically based po. Okay, so again. Saka syempre, nakadepende po yan sa estrogen level ng babae and of course sa age po. Again, perimenopausal is the normal productive life. Pwede kang manganak, pwede kang mabuntis, okay? May mga simptomas pong nakalagay po dyan pag nagpe-premenopause po tayo. Ang babae pala, should I say, okay? Irritability, cramps, insomnia, and so on and so forth. Then, papasok na sa perimenopause. Nagiging irregular na yung periods mo. May mga night sweats ka, weight gain, hot flashes, loss of libido. Naku, malungkot na usapan yun. Okay? Nababawasan na yung libido. Remember, libido is very much needed sa mag-asawa. Walang biro po ito. Okay? Kasi nandun po yung spice ng relationship Tama po? Pero please, reserve your libido to your partner. Yan. Ayun mas tama, Doc. Kaya reserve those so-called libido to your partners. Hindi dapat yan ibinibigay sa iba o inilalabas sa iba. Wag, sa partner mo lang po dapat. Okay? Then, titigil na yung regla. Wow. Titigil na yung regla. So, doon ka nang ibig sabihin niya, may menopause saka post-menopause. Of course, it will be explained. We will be explaining it. Pero sabi nga, ang signs and symptoms ng dalawang yan, halos parehas. Pero pare, look at the menopausal stage. Uy, breast cancer, lalong tumataas. Yan ang mga usapin, pare. Pare, mukhang handang-handa na sila. Okay, tumataas na yung bilang natin, Game na po. Si Michelle Olorga, si Pag nito, nasa Cebu to ngayon Ito po ay isang mabuting leader ni Tita Florandales. So, banggitin na natin. Game. Brad, pakibanggit naman yung perimenopause sa kanila. Yan, ito Doc, perimenopause, the 3 to 5 year period before menopause when your estrogen and hormone levels begins to drop. Late 40s and could begin to experience irregular menstrual cycles and symptoms such as, yan, sinabi mo doon kanina, hot flashes, sleep disturbances or insomnia, night sweats, elevated heart rate, mood changes, irritability, depression, anxiety, vaginal dryness or discomfort during sexual intercourse and urinary issues. Dami daw. Again, nagsisimula lang sumablay ang regla. May pangilan-ilan sa isang taon, biglang nag-i-skip yung regla or nadidelay yung regla. Yan So pag ganyan, medyo mag-isip-isipan na tapos may mga hot flashes ka na. Ang hindi ko mag-stone dito pare, yung mood changes, Brad Oo. Okay? Wala ka namang ginagawa, biglang magagalit yung asawa mo. Biglang mo di-depress. Patay tayo dyan, okay? At ang malungkot na usapin, vaginal dryness or discomfort during sexual intercourse. Remember, my dear leaders, wala po itong biro, okay? Ang lagi ko nga po sinasabi, sa isang mag-asawa, napaka-importante po talaga ng sexual intercourse. Yes. Okay? Isa po yan sa basihan ng isang napakagandang relationship. Hindi ko sinabing the only basis Isa po yan sa magandang basihan po ng isang magandang sexual relationship. Tama po. O na isang magandang relationship na mag-asawa. And pag nagpe-perimenopause talaga, it may happen.
Tapos merong physiological at merong physical. Physiological, yung mga normal functions ng katawan. Mm. Okay? May anger, anxiety, depression, irritability, dizziness, difficulty concentrating, fatigue, mood swings. Yung physical, yung mga nakikita mo na. Mm-mm. Okay? So again, sabi nila, Doc, dadaan pala dyan. Hindi lang yon. Mas malupit pa to. Yan na, pare. Menopause. Yan, Pare, menopause. pakibanggit naman sa kanila yung menopause natin, Brad. Ito, Dok, menopause are about 51 to 52 when they enter menopause. You've missed your period for 12 straight months, 1 year, Dok, no? Some women experience few, if any, symptoms, and for those who do, the symptoms can vary widely. Tapos ang usapan, sabi nga po, tapos ang ball game yan, pare ko, no? End of the ball game na yan, Dok. End of the ball game, pare ko yan. Sabi nga, Dok, nawala na yung regla. 12 straight months, pare. Wow. And, Brad, ngayon ba natin pag-uusapan kung magkakabuntisan pa o mamaya ba yon? Ngayon ba yon? Okay? Well, Ngayon yun, ano? Ngayon. Ngayon na tayo, Dok. Ngayon yun, tama. O, sige, pare, tanungin mo ako, Brad. Mabubuntis pa ba ang babae pag nag-menopause na? Mabubuntis pa ba, Dok? Lalo na pag nag-post-menopause. Okay, either menopause o post-menopause. Hindi na, Brad. Tapos na ball game. Oo, kasi pag nag-menopause na, ibig sabihin, pag wala ng regla, wala ng egg cell na lalabas. Yun lang ho yun. If there will be no more menstruation, then it means naubos na po yung egg cell ng babae. Wow. At hindi na po siya mabubuntis. Yung post-menopause, eto tinuldo ka na talaga yung chance niya para mabuntis. Okay, talagang wala na. Kasi it is already a year after. Let me repeat these words, a year after. Okay? Nung mawala na yung kanyang menopause, nawala na kanyang regla for 1 year. Wow. 12 straight months, di ba, nawala ng regla? So, yes, Doc. After yung 12 months na yon, the following year, post-menopause ka na. And Brother Ian, pakibanggit ulit sa kanila yung aasahan dapat ng babae pag sila po yung nagpa-post-menopause na. Kindly mention it to them, pare. Yan, ito, Doc. Starts after post-menopause, starts after 1 year has passed since your last menstrual cycle. Doc, ito, Doc, dami. Hot flashes, night sweats, elevated heart rate, sleep disturbance, insomnia, mood changes, urinary issues, vaginal dryness, sexual intercourse. Ito, Doc, additionally, due to the decrease in estrogen, there's an increased risk of heart disease, osteopenia, and osteoporosis. Wow. Osteopenia, nagsisimula na po bumaba yung calcium level sa kanyang buto. That's osteopenia. Pag sinabing osteoporosis, brittle na yung buto. Pare, itong stage ng babae, nakakatakot kasi nga po, madaling mag-fracture yung mga buto ng kababaihan. So again, ingat po tayo. Kaya nga, what we usually advise is exercise is very important, okay, for the ladies, especially on the postmenopausal stage. Okay? I cannot forget this. Meron akong isang kakilala na, alam mo yung pag-upo niya, lola na kasi po, nadulas lang siya, Brad, napaupo ngayon siya from the chair, dumiretso ngayon yung pet niya sa floor. So, pina-x-ray ka agad namin. Normal lahat, pare. Pero doon na nagsimula yung kanyang difficulty sa paglalakad. Wow. Hanggang nag-lead na po sa kanyang pagiging bedridden. Hanggang doon na po siya nag-stroke. Dire-diretso na. So again, ladies, ingat po. Doon nga pumapasok yung mga iba't ibang binibigay po natin ng mga calcium supplements. Okay, hindi lang po calcium supplements, pati po yung mga pinapainom po sa mga elderly. Okay? Yes, so, doon po nagpapasokan ngayon. Will it help? Of course, it will. Kasi nga po, nagiging insufficient na po talaga yung calcium production niya. Okay? Pati po yung estrogen kasi bumabagsak na. Okay? Siyempre, remember this, pag bagsak ng estrogen, low calcium distribution, nagkakaroon na ngayon ng calcium deficiency sa buto natin. Yan ang problema ngayon, Brad. Okay, now, ano ba talagang magandang produkto para dyan? Yes, okay, what product in our company can help those ladies, okay, especially sa mga manifestations po nila kanina. Okay, pare, banggitin na natin. Yan na. Yun. Okay, it's one of our newest products, of course. Second to
second to C Supreme. Ito yung pangalawa sa pinakabagong produkto natin, di ba? Yes, Doc. Because of course our latest product is our carrier product, C Supreme. Yes, And Doc. Doc, gaano kaganda pa? Yan, pare, pakita natin sa kanila kung gaano kaganda ang Angel E. May ingredients to Ester Life Complex, a proprietary clinical blend of powerful herbs and natural ingredients that will be explained to you with Brother Ian. Siya magpapakilala sa inyo, no, ng mga laman po ng ating napakagandang produkto. And ladies, mind you, ang ganda ho nito. Kaya na po nung aming pinag-uusapan ni Brother Ian, although nagtatawanan kami kanina, but we were impressed with the components of this great product. Okay? So, game na tayo. Okay, si Kana Dixie, si Kana Dixie parang may question, Doc. Ang aga lang tanong ni mamaya yan, Kana Dixie. Relax ka lang. Sagutin natin yan. Ito ang Bacolod na taga Cebu. Okay? Kana Dixie, Bacolod. Okay? Tinanggal na nga niya kanyang pangalang surname na Kana Dixie na lang no? But again, pare ko, enlighten them about beeswax. What is beeswax, pare ko? Ito, Doc. First pa lang to, active components. A good source of vitamin A. Beeswax helps for exfoliation and can rejuvenate your look. Wow. It has emollient properties which soften and rehydrate the skin as well as aiding in the healthy development of cellular reconstruction. So, parang di ba may mga exfoliants tayo? Remember, meron tayong coffee scrub and strawberry scrub. Yes, Doc. So ito, nagkakaroon din ng exfoliation. Natatanggal yung mga dead skin cells and will be replaced by newer ones. That's why your skin will look better. So doon pa lang, alam mo na, ay maganda pala talaga itong Angel E na to. It's isa pa. When you talk about emollients, okay? Ito po, sabi nga po natin, maganda sa balat talaga mga emollients. Okay? Yes, and sabi nga, pinapalambot yung mga balat po natin. So, moisturizer yan, pare. Okay, nare-rehydrate yung skin. So, di ba, sige mo kung babae ka, may asawa ka, di ba, pag nag-holdingan kayo, ang sarap nun, di ba, malambot din yung nahahawakan mo. Yan. Yung iba kasi sa makalyo Oo, makalyo na, dry pa. Ang hirap na, pare, di ba? Napakahirap naman ng galong, Brad, di ba? So, again, aside from the beeswax, bro, ito na, diretso natin ang usapan, may grapeseed oil. Ito, Doc, grapeseed oil. Oo, grapeseed oil, pare ko. Brad, banggitin mo nga itong mga grapeseed na to, parang familiar tayo sa mga grapeseed, pare, di ba? Kasi when you talk about grapeseed, mga polyphenols yan. Okay? So, Brad, kindly enlighten naman about grapeseed oil. Ito, Doc, grapeseed oil is fast-catching for its ability to reduce scarring. Grapeseed oil contains very good amounts of vitamin E, but also has vitamin C and vitamin D, which all work together to reduce visible skin damage, stimulates collagen. Wow, stimulates collagen production, which is an integral protein to help skin retain its youthful vigor and appearance. Tama. Pare, alam naman yung vitamin D natin, napakaganda niyan, di ba? Yes, It's a wonderful, isa ating tips to be healthy, Brad. Kasama yung usaping vitamin D sa binabanggit lagi natin. The sunshine vitamin, kung tawagin po. Yes. And vitamin D is very much needed para po sa ating calcium. Okay? So, Doc, this is wonderful. Definitely it is. Okay? Yeah. And pag sinabi mo collagen production, binanggit na po dito, it's an important protein to add strength to your skin. And sabi nga po, kung ang habol mo magpaganda ng balat, okay? Grapeseed oil, pare. Okay, it's one of the best, sabi nga po natin. Now, Doc, hindi lang yan ang usapan. Meron pa siyang laman pa ulit. Soy lecithin naman. And again, pare ko, ipaki-explain naman yung soy lecithin sa ating mga kapatid. Okay? Ito, Doc, natural emollient, increase of skin humidity, prevention against barriers disorder, support of skin regeneration and renewal. Natural humectant, helps prevent transepidermal water loss, plays a very important role for barrier active skincare. Again, when you talk about the humectant, ganito kasi yan. Di ba ang skin natin? Yung outermost layer, may epidermis. Yun yung outermost skin layer. Sa ilalim ng epidermis, may tayong dermis. Okay? So, i-hold niya yung water, hindi niya hayaang makalabas. Okay? Parang yung skin mo, masarap hawakan. Yun eh. At ang isa pang nagsusunod dito, barrier active skincare. So that the microorganisms outside will not be able to penetrate inside.
Okay, so Wow. napiprevent natin na masira pa yung ating mga skin. Now, Wow. ito pa. So, Doc, ang dami na nung binanggit natin. Soy lecithin, okay? May beeswax pa kanina. Ito na, gusto ko. Yan. Okay, I love this product. Astaxanthin, bro. Remember, Astaxanthin. may isa tayong produkto that contains astaxanthin. Yung may tinatawag tayong Botox effect, pare. Yun. Perfect Ano ba white, Doc. Yun, pare, Botox effect, di ba? Aside from the cysteine peptide, di ba, sa Perfect White, ang isang major component nun, may astaxanthin. Yes, Doc. Okay, so, Brad, ang lakas pala nito na Yes. antioxidant. And kindly mention the so-called advantages of astaxanthin when you talk about the antioxidant capabilities of this great component. Sige nga, pare ko, pakibanggit Ito sa kanila. po, astaxanthin, 6,000 times more powerful than vitamin C, 54 Very good. times more powerful than beta-carotene, 12 Okay. times more powerful than vitamin E, 800 times more powerful than CoQ10, and 500 times, Doc, more powerful than catechins found in green tea. Wow. Grabe, no? So sabi nga, Dok, matindi rin palang antioxidant, okay? Ang Angel E, yes. Definitely po. Okay, so talagang when you talk about the antioxidant capabilities of this product, it's really wonderful. Okay? Pero hindi lang yun ang function niya. Antioxidant, hindi. Ito po. Brad, pakibanggit na ibang function ng astaxanthin. Okay? Ito, Doc, astaxanthin helps in long-term anti-inflammatory effect of astaxanthin supplementation may fight skin deterioration caused by seasonal changes in humidity and sunlight, and consequently slow the effects of skin aging process. Yan, ito pa, Doc, can improve moisture content, texture, elasticity, fine lines and wrinkles, sebum production, transepidermal water loss, and reduce age spots in skin. Ang ganda. Pwede ba tayong gumamit ito? Wala ba panlalaki ng, Doc? Pwede ba tayong gumamit ito? Okay? When you talk about sebum production, oil yan eh. Okay? Siyempre, para maganda pa yung balat natin. Okay? Kaya nga meron tayong mga sweat glands and sebaceous glands ang sinasabi natin. Now, Doc, ang ganda sa balat pala ng astaxanthin. Kaya nga, di ba, sa Perfect White, anti-aging. Yes, Doc. Di ba? Sabi nga po natin Botox effect, para ka nagpa-Botox, pero natural, Wow. Iba yung Botox talaga, in-injection yung mga nerves. Ito po talaga, it's all natural based. Ganong kaganda po. Wow. Yung astaxanthin natin. What else? Eto na. Yan na, Doc, Brad. ganda din to eh. Etong pakinggan nilang mabuti. Okay, Estro-G 100. And this is what, pare ko? Paki-explain naman sa kanila. Ito, Doc, Estro-G 100 is a patented ingredient comprised of 3 blended botanical root extracts. Yeah. Lomis umbrosa, Cyananchum wilfordi, Angelica gigas nakay, scientifically developed for the purpose of providing relief from the symptoms, ito na, Doc, of females' endocrine and menopausal syndrome. Wow. Yun. Endocrine and menopausal syndrome. Okay, so again, sabi nga po, Doc, 3 magandang herbs to. Tama po yon. Okay, hindi siya estrogen, Hindi siya vitamin E, Lilinawin lang po natin ang usapan, It is made up of 3 wonderful herbs, botanical root extracts. Siyempre, Brad, ipakita natin yung benefits ng SG 100. Okay, good. Brad, pakibanggit sa kanila. Ito, Doc, Estro-G 100 is clinically proven to provide relief from hot flashes, help manage mood and energy swings, help elevate night sweats, and promote restful sleep, and improve vaginal dryness. Yun. Sa clinical studies that shows Estro-G has no estrogenic effect, and unlike hormone replacement therapy, it does not affect weight or body mass index. Wow. Okay. Again, sabi ko nga kanina, one of the saddest things that may happen sa isang mag-asawa yung kanilang sexual activity ma-apektuhan because of vaginal dryness. So somehow, this product may be able to improve it. And we have testimonies in the Lord bago tayo nag-pandemic na meron dong distributor natin na late 50s. And she was also already starting to suffer from vaginal dryness. Wow. But when she started using the product, habang nagte-testimony sila mag-asawa, tonto ako makinig nagsabi na, nag-vaginal dryness po ulit, gumanda po daming sexual activity. And that's good. Yes, Doc. Nakakatuwa man pakinggan, pero in all honesty, in reality, sa isang mag-asawa,
maganda yun. Importante yun, Doc. Yes, of course, definitely. Okay? And inuulit-ulit natin, unlike ang HRT, kasi nagbibigay po ng HRT ang mga ubigayin pero bago nila ibigay yan, titingnan muna nila kung wala bang, kung hindi ba kung walang problem yung babae para yung mga cancer ng kanyang reproductive organ. Dapat walang ganon. Okay, bago magbigay ng HRT. And ito, walang problema. It will not push the ladies to suffer from cancer of their reproductive organs. At may isa pang problema ng mga HRT, pare medyo tumataba yung mga babae. Yes, Doc. Wala tayo. Tama, Hindi yung part ng SG-100. So, ito. Tingnan natin ngayon, pare, i-run down mo ngayong Brad. Ano ba talaga ang health benefits ng Angel E? To make it simple and straight to the point. Pare ko Ito, ang dami na ito, Doc. Health benefits of Angel E. Mega anti-aging properties. Doon pa lang, solid na. Skin lightening, increases collagen peptides, diminishes scars and blemishes, supports dermal moisture and elasticity, helps prevent dysmenorrhea, supports healthy menstrual cycle, relieves pre, peri, and postmenopausal syndromes, and support joint health. Importante din ito. And again, kung titignan niyo po mabuti, okay, dito pa lang, alam mo na kung gaano kaganda yung product. But again, dagdagan pa natin, pare ko, idiretso mo yung usapan natin. Yan, ito, Doc. 100% natural ingredients. Yan, made in South Korea, manufactured by GMP, certified publicly listed company in South Korea, ingredients with proven human clinical studies, ingredients from Japan and South Korea. And the target market for this is our females, of course, 20 years old and older. So, again, pag pinag-uusapan ng mga beauty products, Japan and South Korea talaga, pag narinig mo yan, ganda yan. Tama to. And tandaan niyo pa, nung diniscuss ko last week about the significance of food supplements, sabi natin doon, ang FDA, sila talaga yung taga bigay ng approval. Okay? Kung ang isang gamot or food supplements, pwedeng ilabas sa market. Tama. Ngayon, sila nagbibigay ng recognition yan Now, eto yan. Hindi lang recognition, hindi approval. To make it simple. Mabait ang FDA sa mga nagpo-promote ng food supplements. Let me repeat this para klarong-klaro po sa ating mga listeners ngayon. Ano sinabi po ng FDA? If the components of a certain food supplements has been existing before October 15, 1994, check na, aprobado na. Okay? Pero, sabi ng FDA, dapat truthful and honest yung manufacturer. Yes. Na kung anong susulat nila doon sa likod ng box, dapat yun talaga yung laman. Components, gaano karami, yun po yun. Now, para masiguro that these companies will really comply, dapat meron GMP certified, good manufacturing practice. Wow. Maliwanag po tayo doon So, syempre, para alam mong nagko-comply talaga. Ngayon, lilinawin ko. Ngayon na natin pag-usapan niya itong topic ito, pare. Ito ba ay gamot? Food supplement po ito. Yes. Okay, It's a food supplement. Nakakagaling ba? Oh, yeah, again. Ang food supplements, pwede, sabi ng FDA, pwede kayo maglagay ng health, support, kumari, heart health. Yes, okay? Supports the immune system. Yan. Helps strengthen the body. Yan. Yun yung mga pwede mo ilagay. Pero, no approved therapeutic claims. Yes. Kasi hindi naman tayo gamot. Yes, Doc. Food supplements po tayo. Ang pwede lang po maglagay ng therapeutic claims will be the synthetic medications. Klaro po yun Kaya nga po, we are not claiming that we can treat diseases. Hindi po. Ang advocacy natin tumulong. That's why we're a supplement for the synthetic medications that are given by doctors, and we're not here to replace those synthetic medications. Etong Angel E food supplement po para makatulong po sa mga kababaihan, especially if they're suffering from menopause or postmenopause or perimenopause or again if they're suffering also from dysmenorrhea. Panggamot ba? Hindi po. Yan. Once a day of the product, once a day is more than good enough. Yan, pare. Good. Now, pare,
Baka may mga katanungan ka dyan, pag-usapan natin. Yan, Doc. Ang dami na nagtatanong sa kanila eh. Pero siguro maganda pag-usapan natin to, Doc. Yan. Oo. Since we're talking about ladies, Doc, di ba? Aha. Dami nang nauuso ng mga sakit sa mga Kababaihan. babae ngayon. Paano if may problema sila sa reproductive organ, Doc, sa mga babae? Let's say, for example, may mga bukol. Okay po ba yung Angel E na gamitin? Okay, linawin namin ni Brother Ian para po sa ating mga leaders. Okay, let's try to clarify the issue. Sabi niya, paano Doc kung mayroong mga polycystic ovary syndrome? PCOS, na laging tinatanong sa atin, Brother Ian. Paano kung mayroong myoma? Yun, okay. Paano kung mayroong cancer? Yes, Doc. Tumor, cyst. Hindi po Angel E ang bagay doon. Okay? Again, number one, syempre po, gagamitin kayo ng doktor, bibigyan kayo ng mga gamot. But the food supplement that we can recommend for those clients, lady clients, will be Complete and C Supreme. If you would like to add White Light and Ultra H2, why not? Pero hindi po Angel E. Inuulit ko po, ang Angel E sa mga menopausal, postmenopausal, perimenopausal, yun po. Maganda po ang Angel E. Pati po dun sa may mga dysmenorrhea. Yan. Okay? Copy, Doc. Copy. Aragon. Yan, ito, Doc. Actually, kanina may nagtanong din na ito, Doc. Pwede ba siyang isabay sa mga produkto natin dito sa Empowered Consumerism? Just like White Light or any other products that we have. Yun. One of the products na talagang sa akin, gusto kong isasabay ito, Perfect White. Wow. Perfect White kasi may asasantin din yun, di ba? Kung ang habol mo talaga sa skin, Perfect White. O gusto mong pandagdagan ng White Light, why not? Wow. Di ba? Pwede rin. So, can you add this product to other products of the company? Yes. As long as walang problema sa reproductive organ ng babae like cancer, tumor, cyst, bleeding, and so on and so forth. Yung regla, okay yun. Ibang usapan yun eh, okay? Kasi yung regla naman is a normal thing sa babae talaga. Pero yung nasugatan ka, iba ho yun. Yun ang hindi ba pwede po. Okay? Sige, pare. Copy, Doc. Yan. Doc, uso din ngayon sa mga kababaihan na na yung hindi nagkakaroon, Doc. If I'm not mistaken, ang tawag doon, amenorrhea. Tama ba, Doc? Ito, amenorrhea. Yan. Pwede ba yung Angel E sa may mga Doc? Sa may mga amenorrhea? Katulad sinabi ko, ang Angel E sa mga menopausal, dysmenorrhea, okay po, pero sa amenorrhea, kailangan, number one, talagang meron kang guidance ng OB-GYN. You need to consult an OB-GYN to find out the reason why you're suffering from amenorrhea. Is it because of a hormonal imbalance or other reasons why? So, kailangan magkaalaman mo na kung ano po talagang dahilan. Okay? And of course, your doctor, your OB-GYN, your gynecologist will give you a medicine to try to regulate your cycle. Okay? Para magkaroon ka po ng menstruation. Kasi kung wala kang regla, ulitin ko pa, kung wala kang regla, may hirapan ka mabuntis kasi hindi ka maglalabas ng... So, kasi nun, hindi ka nilalabasan ng egg cell. Hindi ka nagpo-produce ng egg cell. Yun po yun. Okay? So, sa mga amenorrheic pare ko, again, what we can recommend will be C Supreme, siyempre, and Complete. Yun po, yung dalawang yun, will be good for your client. Okay? Ayos, Doc. Yan. So, Doc, ito, dami din nagtanong kanina. The best time to take Angel E, Doc? Yan yung mga importante. Yan yung mga sabi nga po natin. Pag nagtanong sila, sabihin talagang they are taking the product. Yes. Again, I will advise it to be taken during an empty stomach, 30 minutes before mealtime or 2 hours after meal. And once a day of the product is more than good enough. Yun. So, empty stomach. Para mas maganda po. Okay. Yun. Thank you, Doc. Thank you. Yan. So, sa mga nanonood po ngayon, it's time. It's time. Yan. Guys, don't forget nagtatanong, Doc. Kasi kanina, Doc, may mga nagtatanong na. So, hindi kompleto yung information ng tanong. For more accurate recommendation from our very own Dr. Bitch Villena, please specify the information below po. Yan, nakita nyo. Okay. Specify patient's age, doctor's diagnosis, lab result, and present medication, kung ano man yung medication na tinitake nila po. Tama. Yan. Kataka-importante po niyan. So, ito, Doc. Dami na nagtatanong, Doc, po. Simulan na natin from
Emily De Luna. Yan, Doc, anong gamot ang inumin para malinis ang ating matres? Kasi simula nang nakunan habang darating regla ko. Yan. Ang lumabas itim na dugo at mabango parang patay. Ano? Mabango? Mabango pero parang amoy patay. Parang magulo yata yun. Magulo yung question, Doc. Hanap tayo iba, Doc. Hanap tayo iba. Hindi. Sige, linawin natin. Number one, hindi po gamot ang ating produkto. Categorize Yes, po ang ating produkto bilang food, pagkain, specialized food. Dapat klarong-klaro po sa bawat isa yan. Okay? Yes, Doc. Now, hindi po gamot ang products ng Empowered Consumerism. Tama po. Food supplements, herbal products, dietary supplements, yun po yung pwede mong itawag. Okay? Para lang po maliwanag po when you try to promote and explain the products to your clients. Nakunan, you have to go back to your OB-GYN kasi may tinatawag kami mga retained secundi. Okay, baka may mga naiiwan na tissues doon po sa uterus that may lead to bleeding, of course. Kaya dapat talaga i-ultrasound ulit siya. Pag may nakita po mga retained secundi, may mga natira pong tissues, kakayo rin po ulit yun. DNC po yun, dilatation and curettage, okay? Para po talaga matigil po yung bleeding niya. So, syempre, while we're waiting for that, I will be recommending Complete and C-Supreme. Yung dalawang yon. C-Supreme once a day, pwede na po. Tapos you go for C24, you go for Complete once a day. Every week you add one, tapos hanggang 1 month, pwede po yan saka C-Supreme. That will be good for your client. Okay? Yan. Sige, pare. Yan. Ito, Doc, may nagtanong din, oh. Ang ganda rin tanong ni Abigail, Doc. Siguro, she's talking about Angel E. Pag po yung cis ay liquid, pero meron din po dysmenorrhea. Yan. Siguro, she's talking about Angel E, Doc. Again, ang cis talaga, fluid-filled yan. Ang laman niyang fluid. Pag sinabi mong tumor, solid yan, mass yan. Okay? It's a solid mass. Dapat maliwanag po sa atin yon. Okay? So, as long as we are dealing with the female reproductive organs, I'll go for Complete and C-Supreme. Okay, Doc. Yun po yung ating re-recommenda. Okay po yun. Okay? Yan. Thank you, Ma'am Abigail Rosa. Ito, Doc. From Sherwin Bunkuin Bakay. Yan. Easy morning, Dr. Butch. Tanong ko po sana kung ano tama recommendation ng products ang pwede sa client ko. Ito, Doc, complete. 36 years old, male, at 23 days siya sa hospital for recovery po siya ngayon dahil sa surgery sa ulo. Tinanggal ang namuong dugo. Nagka-amnesia siya dahil sa BP. Problema ang high blood, irregular at tumataas na din ang blood sugar. Umiinom po siya ng mga gamot na apresolin, Aldomet, hydrocortisone, Adotel, Euthyrox, Microcalium, Minisec, Lercadip. Thank you po, Doc, sa advice in advance. Puro brand yata ng gamot, Doc, ha? Sandali, ha? Sige, pare, promote mo muna yung ating mga activities para... Yan. Oo. So, yan. Nakita nyo po. Don't forget, guys, tomorrow, tomorrow, with our very own back-to-back, Doc Ed Cabantog. And of course, that's 5 p.m. Block off nyo na lahat ng schedule nyo. And after that, we're going to have our easytainment. Yan. So parang whole management talaga in one day, mga kasama nyo po talaga. Kaya malupitan po ang schedule natin bukas. Ibalik mo yung mga gamot natin, pare ko. Yan. Nawala yung mga gamot. Apresolin. Hypertension, hydrocortisone sa steroids, okay, Adotel. Okay, so again, isa pang ipapakiusap po natin kasi nga po, yung iba pong gamot, pag nasa brand name, medyo hindi ko po talaga alam. Okay? Pati itong Adotel, Adotel? Talaga po? Pakitanong po ulit kung Adotel talaga yung pangalan. Kasi hinahanap ko po dito, wala po akong makitang Adotel. Okay? Of course, for your thyroid will be Euthyrox, Microcalium, Minisec. Ano yung Minisec? Daming gamot ni tita, ni lahat. Okay? Minisec. Ayan. Ito mukhang meron ba to? Minisec. Anti-ulcer medication. Okay. Mga proton pump inhibitors. Okay. Yan.
And finally is Lercadip. Lercadip, Doc. Lercadip, yan. Dami, no? Kawawa Dami naman. iniinom, Doc. Oo. Calcium tsaka for hypertension din to. Whew. Nasa ospital pa ba to? No, nasa ospital pa daw siya, Doc. Pailat na siya ospital for recovery po siya ngayon. For recovery daw. Basta nasa ospital po ang the only product I can recommend for you so far will be Ultra H2. Kasi nga po hinahayaan ko talaga I let the doctors do their thing in the hospital. Pag na-discharge na po, then message me sa aking Facebook page. But for the time being po, you can give Ultra H2 to your client. Tapos wala naman ako nakikitang mga blood thinners, kaso nga lang operation to eh. So still I will go with complete. Okay? Pag na-discharge na po. But while in the hospital, I'll go for Ultra H2 po muna. Once discharged, go for complete. Okay? So po. Yan. Thank you, Sherwin. Take note of that. Good luck sa patient mo. Yan. Ito naman, Doc, from JM San Buenaventura. Kapilido ni Sir Carlo to. Doc, patient is 23 years old, ectopic pregnancy po and diagnosis. Pwede po ba ang complete sa kanya? Ano pong dosage? Okay, that's the diagnosis. Medyo kinapo siya ng A ng konti sa pagda-type. Okay? Diagnosis yon. So, ectopic pregnancy is a pregnancy outside the uterus. Ganun ka-simple. Pwedeng nasa fallopian tube, pwedeng hindi pa nga nakapasok mismo sa fallopian tube or uterine tube. Okay? So, inooperahan yun definitely. Kasi puputok at puputok yan. Kung nasa fallopian tube, it will not be good. It will cause internal bleeding. Yeah, complete is good. But again, the number one thing that they have to do is to remove it through surgical means. Yun po yun eh. Okay, again, complete once a day, every week add one. O sige, once a day lang po muna. Pero alam mo po, the soonest possible time na kailangan siya operahan will be the best for your client. Yun po. Ultra H2, complete, C-Supreme if you want. Thank you. And thank you, JM. Ito naman, Doc, from Zacarias Berna. Easy morning po, Doc. Ano po magandang products natin na pwede ipainom sa pinsan kong na-aksidente tapos nabalian po siya ng buto sa legs? 19 years old na babae. Salamat po. Complete pa rin ako kasi nga may fracture siya. Remember, the bone marrow is also there to produce red blood cells. So, as long as may apektado po ang dugo, katulad na sabi natin, di ba? We go for complete Phyto Energizer and C-Supreme. Maganda rin po ang C-Supreme kasi nga po, di ba, sabi nga natin, it is for faster wound healing. Yeah. At the same time po, makakatulong din po one way or the other sa mga connective tissues natin. And one way or the other, pwede rin po makatulong sa ating pong buto. Okay? So, yung dalawa po, you can recommend that to your client. Yun. Thank you, Doc. Thank you, Ma'am Zacarias Berna. Unique eh. Yan. Saan pa ba? Ito, Doc. From Naila Gig. Sana tama yung pagkakabasa ko. Maceda. Hello, Doc. Ask ko lang po anong food supplement ang pwede ko pong inumin. Meron po akong endometriosis. Cis. Po. Everyday may spotting po ako. Thanks po sa sagot, Doc. Watching from Cordova, Cebu. Ito lagi din tinatanong sa Facebook page ko to pare. Ipakita natin sa kanila yung picture, bro. Para ma-enlighten sila. Okay? Ito ang definition nito, yung tissue sa loob ng uterus, nakikita rin sa ibang parts ng reproductive organ. Okay? At ang problema niyan, it may lead to bleeding. Yun ang problema ng endometriosis. Okay? Yan, no? Oh my God. Yan. Tanggalin ko na yung socket ko para makita nila yung picture. There you go. Yan, no? Yan ang nangyayari. Okay? Oo. Yan. There you go. Okay? So, again, definitely, yung kailangan nito ng OB-GYN eh. Pero amongst our products na pwede natin ibigay for your client, again, basta reproductive organ po, I'll go for complete and C-Supreme. Complete and okay? As long as we're dealing with the reproductive organs of the ladies, I will go for complete and C-Supreme. C-Supreme, once a day lang po. Sa complete, you can, again, you started once a day.
Every week you add one. Pag nag-1-1-1 na po, bigyan nyo ako ng follow-up. And gusto ko rin po talagang malaman kung ano po yung mga gamot na binigay po nung kanyang gynecologist, nung kanyang OB-GYN. Yes, Para Doc. maganda po. Okay? Yan, thank you, Doc. Ano, sir? Yan. If other treatments do not work, surgery pa rin talaga ang usapan. Surgery pa rin, Doc. Yeah. Yan. Sige. Thank you, Naila Reg. Feeling ko, Geraldine yung pangalan nun, Doc. Binaliktad lang. Tama, no? Tama, no? Parang nga naman sa, hindi na-hack sa Facebook, ano? Feeling ko, Geraldine. May mga ganang ginagawa, no? Thank you, Ma'am Geraldine. Ito naman, Doc, from Mary June Castrens. Doc Butch, tanong ko lang po, nireregla naman po, regular po, hindi naman po nabubuntis. Yan. Nireregla daw, Doc, regular naman, pero hindi daw nabubuntis. 5 years na po. Ano po kaya ang problema sa pagkababae ng friend ko? Hindi ko rin po alam. Kidding aside. Patuloy po na sinasabi ko, one thing na ayaw pong gawin ng mga doktor is mag-speculate. Kaya nga po, ang matinding suggestion ko dyan, you go to your OB-GYN. I-evaluate ka agad dyan. Ultrasound po ka agad ng kanyang womb or uterus. Okay, kasama na yung kanyang ovary, saka ng kanyang fallopian tube. Para malaman po, ano bang dahilan? Yes, Doc. Ba't di siya nabubuntis? Isa pa, titingnan po talaga kung okay yung production niya monthly ng egg cell. Titingnan din yung integrity ng kanyang uterus. Maganda ba talaga? Tapos, i-examine din yung lalaki. Kung enough yung count ng sperm cell. Kasi baka mamaya yung babae lang sinisisi. Tapos yung lalaki pala, may problema rin. So, both of the husband and wife, okay, will be examined by the OB-GYN, okay, para malaman sino sa kanilang dalawa ang may problema. Or, baka naman mamaya, hindi lang nata-timing. Oo. So, again, pag-usapan natin to. Ito po, walang maalis, Let's talk about this. Tama, Doc. First day ng regla ang bilangan lagi. Either papatak yan sa, kung April 26 ba papatak yan, April 30 ba, katulad ngayon, katapusan ng buwan. Basta yung unang araw ng regla ang first day. Hanggang day 11, sinasabi ko lagi, wala mo ng sexual contact. Pagdating ng day 12, yan na, simulan nyo na. Fight na yan. Let the games begin, sabi nga. Every day, hanggang hindi pa nagre-regla. Kasi kailangan matimingan mo yung ovulation. Kaya nga tanong, regular ba ang cycle? Sabi niya, regular. So usually lumalabas ang egg cell on the 15th day or 14th day ng regla. Kaya nga day 12 will be good. Banat na, sabi nga, atake na kaagad. Okay? Pero hindi po 3 times a day. Maliwanag ko tayo kasi iba, 3 times a day, hindi. Dapat mag-ipon tayo ng sperm, sabi nga po. Once a day lang will be good enough. Pag nag-regla na ulit, abstinence na naman tayo. From day 1 to day 11. Day 12, attack ulit. Now, sabi nga po, syempre, ang pag-make love, hindi sex ang pag-make love, sabi nga, talagang pinagpe-prepare yan. You have to take a bath, dapat malinis kayong dalawa para syempre yung libido nyo sumagad ng gusto. Okay? Ako, ang preferred ko talaga dyan, yung gabi na, yung tulog na ang buong kabahayan para wala nang mangungulit. Baka may kumakatok-katok pa sa pinto. Mawawala ang Doc, no? Mawawala. Yun lang. Dapat medyo nakaselyado talaga yung kwarto nyo, no? Kasi may hirap di ba? Again, you're planning to conceive a child. Yes, Doc. Dapat talaga lahat ng factors i-consider. Oops! Kung pares kayong medyo malaki, start losing weight. Start to lose weight na po tayo. Okay? Exercise, diet, okay? Consider nyo po yan. Wala munang inom ng alcohol saka yosi, parang awa nyo na po. Okay? And, syempre, ang pinag-uusapan pa natin dito is, alam mo magandang food supplement ang pwede nating inumin. Okay? Yes, Doc. We go for complete muna. Complete Colidus may choco. Kahit tiga once a day po, okay na okay po yan. Kay Mr. C24/7, pwede po siya. And Colidus. Pero kung gusto mo naman, isa lang yung bibili niyong produkto o magkapares kayo, complete sa Colidus, pwede rin po kay Mr. yon. Okay? So, yun po. Thank you, Doc. Okay. Thank you, Ma'am Mary June Castrense. So, kailangan na matinding timing, Matinding timing.
preparation dapat para sa Hindi lang pala ano yung doc, no? Kala mo game na, hindi pa pala. Hindi, siyempre. Parang ano, yan kailangan stretching din talaga, doc. Oo, dapat medyo. Baka kasi minsan game na agad eh. Lagyan niyo ng konting excitement. Dapat fresh, ano yan eh. Ang tawag dito? Stress-free. Yun. Yung iba kasi, doc, gusto chorus agad eh. Dapat lagyan mo na yung stanza. Oo, syempre. May pangunang kantahan muna yan bago. Thank you, Ma'am Mary Jane. Yan. So, ito naman, doc, from Jill. Yes, natin foreplay is very important. Yun po yun. Hindi attack ka agad. Foreplay muna. Okay? Ito naman, doc, from Jill Shelurasay. Yan, doc. Ano pong best supplement sa male 56 years old na may bato sa bato? Yeah. Thank you po. Boss ko po dati, pamangkin nyo, si Mrs. Lorraine. Okay. Boss, ano daw? Boss ko po dati, pamangkin nyo, si Miss Lorraine. Boss niya daw, pamangkin nyo, doc? Ewan ko. Parang nagduduhan ako sa tanong na yun, ha? Okay. Kung Lauren yan, may pamangkin ako, Lauren, hindi Lauren. Okay, sige. Baka yun yun, Doc. Baka si Lauren Villena yan. Okay. Kapatid ng utol ko. So, ganito yan, sister. Okay. Sister ba to? Jill. Okay. Ang bato sa bato, ibig sabihin yan, kidney stones. Siyempre, tinatanong dyan, kamusta yung creatinine count niya? Okay pa ba yung creatinine? Okay, kung hindi okay yung creatinine, siyempre, I'll go for white light and Ultra H2. Kung medyo okay pa naman yung creatinine, sige, complete tayo, siyempre. Complete once a day, every week add 1 hanggang mag 3 times a day, tapos bigyan mo ko ng feedback. Okay, gaano kalaki ba yung bato? Okay, kasi kung medyo malit lang yung bato, na-expel pa sa ihi yan hanggang 0.3, na ilalabas pa yan. Pero yung mga 0.4, 0.5, medyo nagwa-borderline yan eh. Yung iba minsan, sina-shockwave yan. Okay, parang yung nangyari sa akin, di ba? Kasi stone former ako eh. Nasa medisina pa lang ako. Ay, residente ako noon. Nagkaroon ako ng stones eh. Wow. I was the chief resident during that time. Ang malungkot noon, Christmas party namin. Bigla akong sinumpong ng kidney stone. Grabe, sakit to. Pero yun, naiihi ko pa dati, sandy material. Pero itong nakaraan, talagang nagpa-shockwave ako. Okay? Kaya nga lakas ko uminom ng tubig ngayon kasi nga para maiwasan natin. And yun po yun. So again, it depends on the type of, on the size of the stones, location, saka type ng stones. Iba't iba kasi ang klase ng bato ng kidney stones. But again, let's make it simple. Drink lots of water. On your client's case, gusto ko malaman talaga ano na yung recommendation sa kanyang doktor. Isa-shockwave ba o operahan ba? Or kung maliit po, dadaan lang muna sa fluids. Yan eh. So I can go for complete. Ultra H2. Yun po. Pwede po yung dalawang yan. Okay? Tsaka sobrang sakit niyan, Doc, no? Kaya mistake, sobrang sakit. Pare, 1 to 10, lagpas sa 10 eh. Pa 15, Doc, no? 15. Ay, naku. Malatawag mo lahat ng santo sa sobrang sakit. You really don't know the proper position na gagawin mo. Talagang it's so painful, brad. Yun lang masabi ko, napakasakit ng kidney stones. Okay? Okay, pare ko. Thank you, Doc. Thank you, Jill. Yan. Next question is from Yoli Lamas. Doc, may patient ako under... Sorry. Yeah. Teka lang ho. Live po tayo. Yan, live face mask ko. Baka tumagos eh. Live. Ganyan po tayo ka-live. Under online kidney operation, Doc, prostate, scrape, gallstone, laparoscopy, hypertensive, diabetic. Wow, ano pong magandang ibigay na supplement? I'll go first with White Light and Ultra H2. Yun muna. Kasi unang-una po, hindi ko alam ang mga gamot niya. Hindi ko alam kung kailan siya mga na-operahan. Dapat klarong-klaro po yun. I need the medicines, the result of the laboratories, when was he operated. Okay? So, sa ngayon, I'll go for White Light and Ultra H2 muna. Okay. Oh, thank you, Doc. Thank you. At hawa ako sa mga comment eh. Sir, ba't ngayon ka pa matching? Live na live. Kaya nga bigla ako na sandali po. Sandali, baka tumagos pare sa... Baka tumagos, brad eh.
Nasakto, Dok. Ayan. Ito, Dok, from Maricel, Dagasgas. Ang ganda ng tanong niya, Dok. Oh. May chance pa po bang mawala ang myoma? Ayan. Nasa labas naman po ng uterus ko ang myoma. Last October, nagpa-ultrasound ako, sabi ng OB ko, maliit pa daw. Then, nag-start po ako mag-take ng complete until now. Thanks po sa sagot. Depende po. Of course, may mga binibigay na gamot yung ibang doktor. Yung iba medyo lumiliit, nawawala. Yung iba naman nagpe-persist o lumalaki pa. So, ano kasi yan, sister, person to person kasi yan. Depends on the person suffering from myoma and ano yung magiging response mo. So, again, what you took is good, complete, once a day. Alam mo na yung algorithm natin, follow the algorithm. Pero again, hindi po ako nangangako na talagang mawawala siya because depending nga po. Okay, so again, just follow everything that will be recommended by your OB-GYN, okay, para po matreat tayong mabuti. Yes. Okay? So, yun po yun. Thank you, Doc. Thank you, Ma'am Maricel. Ito naman po from, feeling ko Trixie to. Trixie. Basta yun. Trixie K. Yan. Si Trixie, Doc. Good day, Doc. May kidney stone, both side po, Doc. And may polycystic syndrome. Ano po kailangang inumin? Polycystic. Okay? Are we talking about polycystic ng kidney or polycystic ng ovary? Okay? Alin po ba sa dalawa? But again, regardless, hindi niya kasi binanggit pa rin yung mga creatinine. Pag ganyan kasi, Brad, I always go with the safest product. Complete, pwede. Okay? Pero low dose ka lang hanggang hindi ko nalalaman yung kanyang creatinine count. So, just go with the low dose of complete. Yes. Once a day muna, every week add 1 hanggang mag-111 yun muna yung pinaka-maximum mo. Now, send me those laboratory results on my Facebook page para makapag-usap tayo ng mas maganda or makapagpalitan tayo ng ng information ng mas maganda. Yeah. Okay. Thank you, Trixie, for that wonderful question. Ito naman, Doc, from Cindy Malayo. Easy morning po, Doc. Client po, 43 and 50 years old. Both female. Menstruation na umaabot hanggang 2 weeks to 1 month po. Ano pong pwede ipainom na supplement? Thank you po and God bless. So, matagal ang kanyang menorrhagia. Kabalik na ng amenorrhea, Doc, no? Pag menorrhagia, malakas yung bleeding. Pag polymenorrhea, mabilis yung cycle ng bleeding. Okay? Okay. Complete. We'll go for complete pag ganyang usapin talaga. Okay, so as long as we're dealing with the reproductive organs of babae, you go for complete and C-Supreme. Okay, Ultra H2, tandaan niyo po, yung Ultra H2 is safe. Okay, so kung ano man po yung kaso ng kinakaharap nyo, one of the safest products that we can recommend for your clients will be Ultra H2. Okay, so yun po. Ano pa pare ko? Yan. Thank you, Ma'am Cindy. Yan. Yung kay Ma'am Kana, ang ganda ng tanong kay Ma'am Kana eh. Pare. Hanapin ulit natin, Doc. Ito, Doc. Bacolod. Yan, Ma'am Kana. Yan. Hello po, Doc. Happy easy po. Doc, merong patient po, 8 years ago, cervical cancer, undergone na din po siya, chemo, tsaka radiation. She's taking white light combination complete po noon. Pero yun nga po, Doc, hindi niya na-maintain kasi akala niya okay na siya. Di naman po namin na-monitor siya. Ngayon po, kaka-opera niya lang last 2 weeks ago, tinanggal tumor po sa intestine niya. Sabi ng doktor po, metastatic cancer po. Nag-chemo na naman po siya today po, Doc. Ano po dapat products i-take niya, Doc? Thank you and very, very much daw. You go for complete and white light. Pwede po. Ultra H2, okay din. C-Supreme once a day, pwede rin yan. Okay? Kailan na operahan? Matagal-tagal siguro naman, Pero ganito po. 2 weeks ago daw, Doc. Kaka-opera lang niya 2 weeks ago. 2 weeks, complete muna. Complete. Okay. As long as pwede na siyang kumain okay? Pero kung gusto mo talagang you go with the safest products muna natin, Ultra H2 and white light. Tapos mga a month after the operation, kasi ang pinag-uusapan natin, bituka eh. Sige, dun muna tayo sa Ultra H2 and white light. Pag okay na po yung bituka niya, nakakain na po siya ng solids,
Pwede ka lang mag-complete. Siguro a month after, you can go with complete. Okay? So, yun po. Yun po. Yun. Okay? But again, when you say metastatic, pare, kumalat. Kumalat na, Dok. Kumalat, pare. Lumipat. Mm. Kaya nga medyo mahirap talaga yung ganyan. Kaya nga, ang lagi namin sinasabi, pag kayo po inoperahan because of cancer, you must have a religious follow-up with your surgeon. Kasi marami po silang gagawing mga test every now and then. Hindi porke na-operahan ka na, na-chemo ka na, na-radio ka na, tapos ang usapan. Hindi. Dapat constant talaga. Religious yung follow-up nyo kasi i-monitor ka mabuti ng mga surgeon. Yun po yun. Saka sometimes sila ng surgeon, pati oncologist, yung specialista po, sa mga cancer. Dalawa po sila magpa-follow up na dapat magma-monitor po sa inyo. Okay? Yeah. Thank you, Doc. Thank you. Ayan, Ma'am Kana Dixie, thank you for that question. Yan, ito naman, Doc, from Janet Suico. Easy morning, Doc. Ang C-Supreme, pwede po ba inumin sa dialysis patient, 50 years old, end stage po ang kidney problem, 2 times a week po ang dialysis, tapos ito mga iniinom, Neurobion, Losartan, Versant, Cardipress, Polar, Sorbifer, Derules, Calsan, 500 mg, and Abator, 40 mg. Sa sobrang dami ng gamot mo, at twice a week na po ang dialysis mo, I'll go for white light and ultra H2. Pero ulitin ko po kung ano po yung recommended fluid intake ng doktor, hindi ka pwedeng sumobra doon. Kung sinabi po ng doktor, hanggang 500 ml ka lang, hanggang 500 ml lang po ang pwede nating ibigay. We cannot go beyond. Yun po yun. Okay, so those are the only 2 products that I will be recommending for you, or for your client, should I say, Ultra H2 and White Light. Yun po. Thank you, Doc. Yan. Okay. Thank you, Ma'am Janet. Yan. Okay. Si JM San Buenaventura ulit. Yan. Okay. Doc, meron po akong hyperthyroidism and currently taking anti-thyroid and metoprolol for fast heartbeat for the last 5 months. Sinasabay ko rin po ang Complete and C-Supreme. Kailan ko po pwede huminto sa pag-inom ng maintenance and mag-stick na lang sa Complete and C-Supreme? Salamat po. Again, brother, low dose ka lang, JM. You can only go with a low dose of Complete and C-Supreme. But I would like to clarify the issue that only your doctor, your attending physician, your endocrinologist or internist, okay, have the rights to decide if you're gonna stop the medication or not. Kasi usually po talaga, yung ganyan mga kaso, tinitaper lang nila yung gamot. Okay? Tinitaper lang, hindi talaga totally tinitigil. Pero sometimes may mga ginagawa pa silang operation kung talagang kailangan or mga ibang klase ng treatment if the need arises. Pero sa ngayon po talaga, katulad ng sinasabi ko, only your attending physician has the sole right to decide if you will stop or continue with the medication. Hindi, tandaan niyo pong mabuti to. Our products are here to supplement, not to replace those medicines. Okay? Yes, para maliwanag po ang ating usapan. Yan. Sige, pare ko. Yan. Thank you, Sir JM. Take care of your health. Yan. Yan. Uy, pare, pag JM pag bumbilis ang tibok ng puso mo, okay, you shift to White Light and Ultra H2. Yes, Doc. Copy. Okay. Thank you, JM. Take care. Yan. Ito naman, Doc, from Mia Rosa Centeno. Good morning po. Ask ko po kung anong magandang ipagamit na products. 18 years old po. Na-diagnose po siya na merong nephrotic syndrome. Nagmanas po siya sa paa niya at mukha. Salamat po, Doc. Sa ngayon, Ultra H2 and White Light. Pero just like the first case kanina sa may kidney problem, again, kung ano po yung recommended na amount ng water, hanggang dun lang tayo. We cannot go beyond. Copy, Doc. Okay. Yan. Thank you, Mia Rosa Centeno. Yan. Ito naman, Doc, from Agnes Manano. Yan. Good morning, Doc. May asthma po ako at allergy. Yan, pares tayo. Okay lang ba magpa-vaccine? Nasa Saudi ako, Doc, at umiinom din ako ng C-Supreme. Lagi po ako inaantok at take ako Ramadan pa naman dito. Salamat po, Doc, and Sir Ian. Bibigyan ka naman ng clearance ng doktor mo. Lalo na kung hindi ka naman nagkakaroon ng acute asthmatic attack. Madami na po kakilala na may hika po na nagpa-vaccinate na po. As long as you will be cleared by your doctor, kailangan mo ng prescription, kailangan mo ng medical certificate coming from your doctor that you are okay.
Okay, bago ka na lang i-vaccinate. So again, kung wala ka naman mga attacks, tapos meron kang maintenance ng anti-asthmatic medications mo, go on with the vaccine. Kaya nga sinasabi namin, kaya nga inuuna po ang mga may sakit ngayon. Para nga po pag if and ever tinamaan, wag naman po sana kayo, tinamaan kayo ng COVID, eh may pang laban kayo. Okay po? So Thank you, yun. Doc. Sige. Yun. Thank you, Agnes Manano. Ito naman, Doc. Manny Cepeda. Yung nagtubig po o may tubig ang baga, complete po maganda, Doc? Tama ka doon. That's good. That's better. Okay, kasi nga po, pag ganyan may mga fluid po, medyo iniiwasan natin ang resveratrol. Okay, that's pleural effusion. Okay? So you go for complete. Ayos yung choice mong yon. Yan. Thank you, Manny. Ito, Doc, from Joy Bell. Sending, hi, Doc, may client ako na nag-pills. Then, nung pagtanggal ng pills, namamaga ang hita niya at nahirapan lumakad. Ano po ang dapat inumin? First things first, magpa-doktor ka muna. Kailangan makita ka ng doktor. Kailangan makita ka ng OB-GYN eh. Okay? Para ma-assess ko ano nangyayari. Ano bang klaseng pamamagayan? May mga nasira bang organs? Ano ba? Kasi mahirap po talaga mag-isip hanggang hindi ka na-examine mabuti. Okay? Tama, Doc. About our products, namaga ang hita. Nahihirapan siyang... sige. We go with the safest product. Again, pag sinabi kong safest, you go for Ultra H2 and white light muna. Pag may mga results ka na po ng laboratory mo, okay, at may gamot ang binigay sa'yo, nalaman natin, na-confirm natin yung diagnosis, then inform me right away. Para makapag-adjust din po tayo ng produkto po natin. Yun. Okay? Thank you, Doc. Thank you, Joybel. Ito naman, Doc, from Gemma Ronyo, ano po ang pwede ibigay sa hindi normal ang monthly period? Hindi po pregnant, 7 months nang walang monthly period. Ano po pwede sa kanya ibigay na supplement? Yan. Parang yung kanina natin parang, di ba, tinanong mo ako, amenorrhea. Again, uulitin ko po kailangan makita kayo ng OB-GYN eh. Yun po yun eh. Kasi ang reproductive organ ng babae, assess nila yan, ano ba? Malamang yung ovary ang may problema niyan. Okay? So, hindi ko alam kung ano pong gagawin ng OB-GYN. Pwede po silang magbigay ng mga, definitely they will be giving a medicine para ma-regulate po yung menstruation nyo. Ma-stimulate yung menstruation, ma-regulate po yan, maging normal po. Kasi hanggang hindi po kayo nagre-regla, hindi kayo mga anak po talaga. So, for the time being, while we're waiting, you go with complete, once a day po. Saka C-Supreme, if you want, once a day din lang po. Yun muna pong dalawang yan. Okay? Yun. Thank you, Ma'am Gemma. Yan. Ito naman, Doc, from Albert Trinos. Good morning, Doc. May patient ako, 45, male. Mayroon siyang letter sa osteoporosis. Taking siya simvastatin, 20 mg po, Doc. Ano po magandang inumin niya na products natin po, Doc? Kasi pinaiinom ko siya ng C24/7, C-Supreme, Colidus, at White Light. Kaso may osteoporosis eh. Diba? Osteoporotic na siya, 45. Yes, Doc. Osteoporotic, simvastatin. Okay, sige. Sige. Okay, C24/7, okay. C-Supreme, good. Colidus, White Light. Pero tingnan mo kung, kasi I'm sure nagpapa-examine ka ng buto mo sa doktor mo. Okay? Kung lalo pang babagsak yung calcium level ng buto mo, okay? You shift C24/7 to complete. Yun lang naman. But for the rest of your products, okay yan. That will be good. Okay? Thank you, Doc. Thank you, Albert Trinos. Yeah. Yan. Ito naman, Doc, from Gemily Mariano. Easy morning po, Doc. Tanong ko lang po, ano pwede inumin ng mother ko? 65 years old, fatty liver, Doc, gallbladder, calculi, 1.52. Calculi, 1.52 centimeter. At may simple renal cyst. Right. Salamat medyo po, Doc. Malaki na yon. Medyo malaki na yung gallbladder calculi mo. Nag-suggest na ba ng operation ng doktor mo? If your doctors already suggested for an operation, please go on with it. Okay? Kasi baka bumara yan ng problema natin. Okay? I'll go for complete. I'll go for complete and C-Supreme and Ultra H2. Okay? Pare ko,
ipakita mo ulit muna yung ating mga, yung tawag dito, ating mga ipopromote at talagang malamig dito, Brad. Okay? So, okay, yan. Yan. So, thank you guys sa mga nagtatanong. We still have time to ask questions. But don't forget guys, tomorrow, katulad ng sinabi namin ni Doc B kanina, yan. We're going to have our Easy Podcast tomorrow with our very own CEO, visionary President, Dr. Ed Cabantog, and of course, side by side together with our Vice President, Sir Arnel Limpin and Jurgen Gonzalez. And of course, right after that, that's going to be 5 p.m. And right after that, tomorrow po din, diba? Labor Day, tomorrow is Labor Day. So, the whole management magtatrabaho talaga at magbibigay-pugay po sa mga dakilang manggagawa all over the Philippines and all over the world. So don't forget, tomorrow, right after ng Easy Podcast, si Dr. Ed Cabantog, our very own visionary president, we're going to have our Easytainment. Entertaining po siya. So for the whole week of trabaho, this time, magkakaroon po tayo ng pagsasaya. Kaya dun sa mga hindi pa po nagpo-post for you guys to win our Easy Labor Day, diba? Nakita nyo po yung mga training team, sila Doc Ed, sila Sir John, sila Sir Arnel Limpin, sila Sir Jurgen Gonzalez. Nag-post po sila ng mga recognition dun sa mga kakilala nila na sobrang hardworking po talaga para talaga magbigay ng pugay. So if you want to join, for you to win, bukas papaliwanag namin yung price. At before tayo matapos, ipapakita namin yung hashtag para malaman nyo kung paano kayo mananalo doon. Okay? So aside from this, guys, after the virtual consultation with our very own Dr. Butch Villena, we're going to have our leaders training. Ito po, kung gusto nyong matuto ng principle ng network marketing pagdating sa leadership. Kasi as we all know, we are in the business of building networks of people. Kailangan maging magaling po tayo na leader. Yan. So mamaya tuturuan tayo ni Sir Elmo, network marketing leader, yung principle kung paano ka magiging network marketer na leader. So yan po. Yan. Yun. Ang lamig. Lamig dito. Lamig talaga dyan, Doc. Baka may kasama ka hindi mo nakikita, Doc. Kaya lalo lumamig. Lamig. Okay, Arikoy. Banat. Ano ba? Game. Let's continue. Yan. Ito, Doc. Diana Malasarte. Doc, ano pong gamot or food supplement para po sa may PCOS? Okay, tandaan po ng bawat isang nakikinig po ngayon. As long as we're dealing with the female reproductive organ, you go for complete. Yon. Si Supreme pwede rin. Okay? Yung dalawang yon, I can highly recommend for you. Together with, of course, your medications na bigyan ng doktor ng obigainin mo. Okay? Sige, what else? Ako. Yan. Ito naman, Doc, from Refamel Saraga. Easy morning po, Doc. Ano pong pwede inumin? Yung mama ko po, laging mataas yung BP. May maintenance po siya, losartan. Pag iinom po siya ng food supplement, pwede po ba isabay yung maintenance niya po? Yan. Salamat po, Doc. Okay. So, mayroon siyang A2 antagonist. Magandang gamot po yun. Okay. Pwede. Pwedeng isabay. Yes. Yung ating pong food supplements. Kung gusto mong tumulong po para magpa-dilate ang blood vessel, pwede ka magbigay ng Vida Drink Mix. Ito. Yes, Itong iniinom ko kanina. Okay. Isang baso yan. 500 ml. Pag ininom mo ito, dahan-dahan. Kanina ko pa iniinom to eh. Nagsimula ako nung dumating ako dito, mga 1:30. O ngayon ko pa lang natapos. Okay? So, para relax lang po yung para relax yung dilation ng blood vessel. Napakaganda po nun. Colidus will also be good. Si Supreme is also nice. Yun po mga produkto yun, pwede niyo pong isabay. Yun. Yeah. Okay. Thank you, Ma'am Refamel Saraga. Ito naman, Doc, from Joybel Sending. Yan. Good morning po, Doc. May kaibigan po ako, yung dalawang kidney po niya is failure na po. Na-transplant na din po ang isang kidney niya. Yung isa naman po, acute na din. Ano po ang pwede niyang inumin na products natin po? Acute renal failure? Sabihin, na-damage din. Oh my. Kasi may dalawa yan eh. Acute renal failure, chronic renal failure. Tapos hanggang maging end-stage renal disease. Doon tayo sa safe muna. We go with Vitalite and Ultra H2. Yung dalawang yan.
Kasi ayoko magbigay muna ng supplements kasi nga nasa acute renal failure isang kidney. Yung isa kata-transplant pa. Ay, mahirap. White light and outrage to po. White light and outrage. Yan. Thank you, Joybel. Yan. Ito naman, Doc, from Lilibeth Empeño. Yan. Doc, tanong ko lang po, okay po ba yung C-Supreme sa may bisyo, Doc? Ang papa, alcoholic po siya, halos araw-araw po uminom. Smoke po, 70 years old po. Salamat, Doc. Yan. There's no best approach kundi tumigil uminom ng alak at magyosi. Yun eh. May mga gamot na pwedeng ibigay. Pero again, it will be futile pag talagang nasira, nag-cancer ang lungs mo at nasira ang liver mo because of too much alcohol. Tama. So ang binabanatan natin dito, alcohol saka lungs. Liver saka lungs. Papa-alcoholic. So, hindi pa naman siguro sira ang kanyang liver. Yun ang tingin ko doon. Okay? White light. Good yan. Detoxifier ng ng liver yan, saka ng katawan. Okay? That will be number 1. Colidus is also good for the liver. Okay? So, yung dalawang yun. I'll go for those 2 products and alcoholic, saka C-Supreme. Pwede rin. Yung 3. Okay? Outrage, definitely. You have to increase the fluid intake para medyo kahit paano pati yung sa lungs natin, gumanda-ganda rin po yung kanyang tissues. Okay? So, those products, pwede mo ibigay. Yeah. Pero pinakamaganda pa rin pong gawin, Ma'am Lilibet, patigilin nyo po talaga. Patigilin. Yun lang yan, pare. Kasi pag nasira yan, ang hirap po. I've seen so many clients na kung hindi man cancer ng lungs, emphysema. Yes. Nako, hirap huminga pag nagkaroon ng ganyan. Tapos pag ang liver nasira, nag-cirrhosis, at nako, mahirap yun. Basta I've seen so many patients in the hospital when I was still a family med resident, talagang pag dumarating sa ospital, mahirap po. Mahirap yung ganyang kaso. So, wag niyo na pong hintayin na totally masira ang lungs niya saka ang liver niya. Ang pangit ng combination. Okay? So, that will not be good. Okay? So, sige pare. Thank you, Ma'am Lilibeth Empeño. Yan. Ito naman, Doc, from Miss Marilyn Auriada. Good morning po, Doc. Ano pong pwedeng products natin sa kapatid ko po kasi meron sakit sa puso? Hinihingal siya, mahilig po kasi siya sa matatabang pagkain para di po maapektuhan work na. Again, no, it requires diet Tama daw. Parang yung kanina, di ba? Pag ito hindi mo pinatigil sa pagkakain ng taba, tumaas ang kolesterol, tandaan nyo. Pag nagkaroon ng atherosclerosis, yung hardening and thickening of the blood vessel wall, yung kumakapal yan, at nahihirapang dumali ang dugo, at nagkaroon pa ng blood clot, patay. Heart attack, stroke. Okay? Hypertension is also common pag matataas ang kain ng taba. Kasi pag malakas ang kumain ng taba, mataas din ang pasok ng cholesterol sa katawan mo. Tama. So, hindi ko sinasabing iiwasan mo totally. Bibilib ako pag talagang naiwasan mo. Naging vegetarian ka, or you just go with fish and chicken, yun, healthy yun. Pero yung sobrang kain ng baboy sa baka, wag po. Try to limit as much as possible. Alam ko, napakasarap ng baboy. Yes. Napakasarap niyan. Okay, pero wag niyo pong gawing napakadalas ng kain because that will be harmful to your cardiovascular system. Yun po yun. Tama daw. So, syempre, ina-anticipate ko, may sakit sa puso na. Anong gamot niya? Yun ang namin ni Brother Ian. Hindi namin alam pati anong sakit sa puso ang pinag-uusapan natin. So sa ngayon, ang marerecommend namin sa iyo, I'll go for complete. Kung wala namang bleeding, pwede ka magdagdag ng isang Colidus. Pero sana, kompletuhin mo anong klaseng sakit ang pinag-uusapan natin sa puso, anong mga gamot, at anong resulta ng laboratorio para makapag-decide tayo ng mas magandang produkto natin. Okay, for the time being, complete. And once a day of Colidus. Yes, Doc. Yan. Thank you, Ma'am Marilyn. Yan. Sige. Ito naman, Doc, from Irene Pascual. Hi, Doc. Ano po pwede sa may Parkinson's disease? Parkinson's, Doc.
Tidomet po ang maintenance na 55 years old female. Okay, sandali. Sisiguraduhin ko yung Tidomet. Ang Parkinson's pare, ayan yung mga nagkaka-tremors na. Remember Michael J. Fox, Muhammad Ali, Pope John Paul Doc Muhammad. Oo, yan yung mga sikat na personalities, okay, na nag-suffer ng Parkinson's. Who will suffer from Parkinson's disease? Carbidopa. We don't know. It's carbidopa kasi nga tinatama yung substantia nigra, yung production ng dopamine, bumabagsak na kaya nagbibigay sila ng synthetic medications like carbidopa para ma-compensate. Pero yan yung mga irreversible, pare. Doc. Those are irreversible conditions, okay? I'll go for Restore Life. Restore Life, Doc. Gusto ko Restore Life dyan kasi maganda po talaga ang resveratrol sa nervous system natin. Maganda rin ang C-Supreme para sa akin. Yun. Okay? So, those two products, if you want to add one more, Colidus, pwede po. Pero, since ang pinag-uusapan po natin dito yung pagbagsak ng kanyang dopamine production, okay? Sige, dun tayo sa dalawang una, Restore Life and Colidus. Okay? Thank you, Doc. Thank you. Okay. Yan. Ito naman, Doc, from Lizelle Aklan. Good morning po, Doc. Ano po pwede inumin ng high blood na may maintenance of amlodipine, 5 milligrams, 48 years old. 48 years old daw, Doc. It's a calcium channel blocker. Okay, so again, Vida Drink Mix is number 1. Colidus will be number 2. Okay? Tapos, pwede ka rin magbigay ng C-Supreme sa C24/7. Kahit tig-isa. Low dose. Pwede po yun. Okay? Yeah. So, syempre, you go for resveratrol muna. Vida Drink Mix or Restore Life or Vida Max. Pero ako sa akin, I'll go for Vida Drink Mix. Yun. Thank you, Doc. Thank you, Ma'am Lizelle Aklan. Yan. Ito naman, Doc, from BK Bernandez. Yan. Bernandez. Yan. Good morning po, Doc. Ano po products at dosage ang i-take ng leader namin na 2 na insulin ang ini-inject bago kumain? Okay. Baka kasi nakaano siya, yung may tinatawag kaming long-acting, may tinatawag kaming short-acting, okay, na mga insulin, okay? So, sige. Kamusta na kaya ang kanyang kidney? Kasi tandaan nyo, pag diabetic, ang mga binabanatan yan are the small blood vessels of the body. Pwede ka magkaroon neuropathy, problema sa nerves. Nephropathy, sinisira niya yung kidney. Retinopathy, okay? Yung retina ng mata. And pwede rin mag-lead sa mga heart attack. So, yun lang ba ang iniinom niya? Ang ini-inject sa kanya? Yun lang ba ang gamot niya? Okay pa ba ang mga laboratories niya? Kung okay pa ang kanyang kidneys, wala siyang mga sugat. Usapan natin na walang mga sugat, ha? Siyempre, maganda Restore Life. Restore Life is supreme. Ganda yan. Okay? C24/7 is also good. Pero, kung may problema na po ang kidney, kailangan naming malaman. Ni Brother Ian. Okay? Kung may mga ibang problema yung organs. Kasi kung meron pa mga problema ang organs, siyempre, mag-a-adjust tayo. Ultra H2, white light, ganun po. C-Supreme, ganun po. Pero pag naapektuhan ng kidney, Ultra H2, white light tayo. Okay? Sige, pare. Ayan. Thank you, Doc. Thank you, Ma'am Vicky. Ito naman, Doc, from Rick Mar Kalingo. Yan. Hi, Doc. May leader po ako na ang mother na is malaki daw po ang left part ng heart na kesa sa kanan. Ang sabi po pa daw ng doktor is mabagal na daw ang tibok ng left part na. Ano po kaya maganda supplement ang isabay kasama ng mga maintenance niya na gamot? Salamat, Doc. Okay. Hindi pwedeng left part lang ang babagal ang tibok ng puso. Okay? Ang beating kasi ng puso, isa lang naman talaga yan. Lubdub, lubdub, lubdub. Okay? So, babagal ba siya o bibilis ba siya? Ganun po yun. Yun na nga lang, kung left part ang pinag-uusapan natin, baka may mga problema tayo sa valvula ng puso. Okay? Baka meron tayong tinatawag na mitral stenosis or aortic stenosis. Yan. Yun ang kailangan naming malaman. Kasi sinabi mo sa akin, marami kasi pwede mag-cause ng paglaki ng kaliwang bahagi ng puso. Kung tawagin namin left ventricular hypertrophy or left ventricular enlargement kung sa mga x-ray. Okay? Anong gamot? Gusto ko ring malaman, ano ba mga gamot natin na iniinom ng kliyente mo? So for the time being, habang hindi po namin alam ni Brother Ian, complete
Okay, complete white light ultra H2 muna tayo. Si Supreme, sige, pwede rin po yan. Hindi mo na ako makapag-decide if I'm gonna give resveratrol to your client kasi nga po, pati yung maintenance hindi mo rin binanggit po. Gusto namin malaman yun para hindi tayo magkamali. Yun muna po. Complete si Supreme, Ultra H2. Yan. Okay. Thank you, Doc. Yan. Thank you, Rickmar. Ito naman, Doc, from Lizelle Aklan. Yan. Thyroid. Doc, ano po supplement dapat sa operada? Sa thyroid, may maintenance po siya. Levothyroxine, sodium, Tidine, 100 mg and 150 mg once a day po. 18 years old po. Wow. Oh, wow. Complete. Once a day. Muna. Tingnan natin yung response ng tibok ng puso niya kung okay. So, Ultra H2 definitely will be good. After 2 weeks, inform ako kamusta po yung tibok ng puso kung okay ba si Lola. Ayoko siyang biglayin kasi, 18 pa lang pala to. 18, bata pa. Alam ko, ang pagkakarinig ko, 80. Napakabata. 18. After 2 weeks, inform me kung kamusta yung tibok ni Iha, yung tibok ng puso ni Iha. Okay, kung okay naman siya sa complete. Sige. Yan. Ito naman, Doc, from Kristen Joy Zapata Sison. Good morning. Ano po maganda for COVID patients, Doc? Okay, good. Supplement for COVID patients. Siyempre, may mga gamot tayong binibigay dyan. Okay? Kung may bacterial infection, magbibigay ng antibiotics yung mga doktor. Azithromycin, Comoxiclab, or cefuroxime. Okay? Tapos, nagbibigay po kami ng mga mucolytic like fluimucil. Okay? And, tapos sa ospital, kung talagang grabe po yung situation, nagbibigay po sila ng mga remdesivir injection. And again, it depends. Yeah. Sa atin, pantulong. Okay? Hindi po ito ang primary treatment, pangtulong lang po. I'll go for C Supreme, syempre. Kailangan natin ng vitamin C. It's good for the tissues of the airway ng lungs natin. Okay? Then, magandang combination talaga C Supreme will be complete. Para kasi sila may ascorbic acid. Okay? Pero kung gusto mo naman ng sodium ascorbate, kung gusto mo samahan ng sodium ascorbate, then you go for C24/7 if you want. Okay? So, yun. So, ako kasi, since may ascorbic acid na yung C Supreme, I also give another ascorbic acid na present din po sa complete natin. And another great product that we can recommend, syempre, dapat mataas ang fluid intake So, Ultra H2, gustong-gusto ko rin yan. So, yun po. Colidus once a day will also be good. Okay, so yun po yung mga food supplements natin that we can give to supplement the medications na ibibigay po syempre ng mga doktor. So yun po yun. Kaing mabuti is very important. Increase your fluid intake. Okay. Ang lagi ko sinasabi, dapat ang iniinom mo medyo warm muna. Bili kayo ng mga lemon, i-slice nyo po, ihalo nyo po dun sa pitcher of water, warm po, inumin nyo po lagi. Dapat hindi ka bababa ng mga, ako nga, ang sinasabi ko lagi, dapat maka-10 ka pag ganyan mga condition. And dapat kain ka ng kain para malakas ang katawan mo. Yun po yun. Tama, Doc. Okay? Yeah. So, thank you, Doc. Siguro, Doc, mga last 2-3 questions. We're almost done with the session. Pero, ang dami ng tanong, Doc. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero bigla tumami tanong. Pero don't worry, every Friday naman po may virtual consultation tayo with Doc B. So you can save that question. And of course, dun sa account ni Facebook page ni Doc B. Yan, pwede nyo pong mag-message po doon if you have alam na kasi nila pare, hindi muna sila magtatanong initially, makikinig muna talaga sila nasanay na sila kasi nga baka mapatungan, di ba? So usually they usually listen first tapos saka sila babanat pag question and answer na. That's good. Yes, tama, Doc. Ibig sabihin, nakikinig talaga sila, Doc. Yan, ito naman, Doc, from Tony Mary. Good morning, Doc. Ano po maganda sa may polyp sa intestine, 59 years old? Di naman daw cancerous at di daw delikado. Kaya okay lang daw di tanggalin. Yan, medication, Zintia, Clopidogrel, Lansoprazole. Tama ba, Doc? Mag-meet. Yeah. Thanks po. Ayan. I'll go for complete. Kasi may clopidogrel may blood thinning synthetic medication siya. I'll go for complete and C Supreme, yung dalawa. Yun. Okay. Yan. Ito, Doc. Yan. Thank you, Tony Mary. Ito naman, Doc, from Eddie Patagnan. Good morning, easy po. Ay, maligay. Doc, good morning. Good easy po.
Ask ko lang, positive po for malignant cells. Cells. Malignant cells. Pinapainom ko na ng complete at white light. Okay lang po ba? Salamat po. Good. Continue with that. Although hindi mo sinabi kung anong organ ang tinamaan ng cancer. Okay, kasi when you talk about malignant cells, you're pertaining to cancer. Okay, so again, sige, complete white light. Okay? Yeah. Pero mas maganda sana kung nakumpleto natin, pati yung mga gamot na iniinom niya at ano na ba ang plano ng doktor niya. Okay? Kasi inuulit ko po ito since this is the last question. Just like what I usually advise to our clients, ang cancer po, pag naagapan natin, stage 1, stage 2, malaking chance of survival. Pero pag umabot po yan ng 3 and 4, nahihirapan na po talaga yung mga doktor. So my simple advice is, hanggang maaga pa po, kung ano po yung recommendation ng doktor, operation ba yan, chemo, radiotherapy, whatever will be recommended by the doctor, dapat aggressive tayo. Hindi po binibaby ang cancer kasi mabilis po siya mag-multiply. Okay po? So, yun po. So, and again, you've given the right combination of food supplements that is also good for your client. Yun po yun. Okay, good. Thank you. Thank you, Sir Eddie Patagnan. Doc, natapos na naman ang isang session ng virtual consultation. Thank you. Sa lahat ng research na ginagawa mo for your hard work for this segment, Doc. Sobrang madaming tutulungan. Kanina, ang dami nagko-comment na sobrang, alam nyo daw, naaliw daw sila. Hindi lang sila naaliw, Doc. Sobrang madami daw silang natutunan sa topic natin sa Angel E. Tama. And again, sabi nga, dapat talaga pinapangalagaan po ng kababaihan yung kanilang pangangatawan. And for every problems na magkakaroon po tayo, madidetect natin, dapat talaga makita kaagad ang mga doktor yan for proper evaluation and management. Okay, so again, pare Koy, remember tomorrow? Yes.